Magandang araw sa inyong lahat. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Ito po ang lingkod Ado Paglinawan ng buwabati sa inyo. 10 ng ating sekretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon, mga kababayan. Dito muli tayo sa Iparas kay Paras. At dati pa rin nating sinasabi na ang ating mga kababayan, una, babatiin natin sila, pero malungkot pa din maski binabati natin dahil wala pa rin silang tamang kinakain, yung kanilang mga pamasada sa kanilang mga trabaho ay hindi sapat ibili ng kung ano-anong mga kapangangailangan nila sa buhay, yung kanilang pagsakay sa mga transportation, yung iba naglalakad pa lang kasi wala nang pambayad sa transportation. Napakataas ng pamasahe, napakataas ng langis, napakataas ng kuryente. So it's not conducive para sa ating mga kababayan na mamumuhay ng matiwasay. Parating naghihirap ang ating mga kababayan. So yun po, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. So magandang hapon sa inyo at ngayon ang nagiging issue ay makatarungan ba na ang Vice Presidente, the second highest official of the land, will be deprived of the security support. And ito po ay tinanggal sa kanya without any courtesy, dahil ang isang PNP chief ay namumulitika. May nag-utos, sabi nga ni ng isang politiko, sino bang nag-utos niyan? Sabi ni Ginoong Bato. Hindi alam kung sino nag-utos. Pero dinidepensa niya si Marbil kasi daw nautusan lang. Well, with due respect sa iyo, Mr. Bato, parati kang paltos sa mga pag-iisip mo, may sariling pag-iisip ito, si Marbil. Hindi yan inuutusan, talagang susunod-sunod lang yan. Gusto din niya talagang ipakita doon sa amo niya na namumulitika siya at lalong papalakasin ang kanyang impluensya at poder bilang Chief PNP. Yun ang totoo dyan. So, bakit tayo nagdadaldal ngayon tungkol dito? Dahil ang ating Vice Presidente ay nagreklamo na. Nung una, hindi nagreklamo dahil akala niya kung siya lang, magkakaya niya. Pero kung ini-involve na yung kanyang may bahay, yung kanyang magulang, yung kanyang mga anak, at tatakutin pa, pupuntahan pa sa kanyang bahay, at kukuhanan pa ng mga video, at napaka-klaro na tinatakot at ini-intimidate siya at hinaharas, ay ito ay hindi na makatarungan. At there must be something to be done. Kung ikaw, Pinocchio of Malacanang, inaalala mo na wala ka naman sana dyan sa pwesto mo kung hindi nag-Vice President si Sara at yung kanyang mga mga butante ay sinama niya para manalo ka, mahiya ka naman. Mahiya ka naman. Kung hindi man ikaw nag-utos, klarong-klaro na mayroong nag-utos din dyan. At ito yung tinatawag sa alam na natin yan, the usual suspect. Yun ang nag-uutos. Paring Ado, ano masasabi mo? Parang baka hindi ito nagre-report sa
doon sa presidente. Baka doon sa ano Ito si Marbel, hindi nagre-report doon sa presidente. Oo. Doon sa Kwan. sa Hara, Queen. Hindi doon sa tinaguriang hari ng Malacanang, kundi doon sa papanggap na reyna ng Malacanang. Ayan. Pero may kasabihan sa Turko. Ang mga Turko, pagka daw ang payaso ay pinapasok sa palasyo, mga kabansa, hindi raw ito nagiging hari. Ang palasyo daw ay nagiging circus. At ito na ang circus. Dahil hindi na maintindihan dito kung who is who and what is what and who is what accountable for whatever. Kanya-kanyang biyahe, mga piyesa ng gobyerno natin. Sa baha, dito sa seguridad. Ay, sus. Going back to what this guy by the name of Marbel, mukhang napapahiya si Captain Marbel dito tayo sa Kuan. Mukhang this guy so full of himself. Sergeant lang ito, Sergeant Marbel. Hindi ito Captain Marbel kasi walang hindi nag-iisip ng matino. Can you imagine? Kukuhanan mo ng walang sensitivity. Security yung Vice President, nasa charter yan. Anywhere in the world, the top official, maski sa United States ka, Mr. Marbel, nagiging controversial nga yung Secret Service sa United States. Sinipa nga kaagad ng mga ang bilis. Pwersa nga mag-resign. Wala isang linggo. Dahil dapat ikaw nandiyan pa. Nagkamali lang at may mga lapses lang nag-resign. Kasi hindi siya makatiis sa mga batikos ng mga congressmen. Bipartisan. Kali-ugalian na yan. Alam mo naman, Marbel, ang ating saligang batas ay pattern after the United States. Ang ating government system. Pero ang pinagkatakahan ko partner, sinong nagbago niyan? Na sa United States, it's the Secret Service that guards the President and the Vice President. Bakit dito? Sa PNP. Bakit hindi sa PSG? Bakit hindi tayo nagdodraw ng security details para sa Vice President sa Presidential Security Command? Bakit? Ito ba ay this is a mere decision ng Pangulo na gano'n? Mayroon bang government rules and regulation na ang presidente PSG, ang vice presidente magagaling sa PSPG? PSPG are ditong Presidential Security Group, Police Security Group. Para yan sa mga minor officials like governor, yung mga congressmen and so on. Pero with regards to the Vice President, this is something strange. Why the PNP is the one that provides security. But with due respect, maski nabigyan, maski questionable yung sistema, pero nabigyan na, ang pangit naman yan, Marbel. Binawi mo kasi namulitika ka. Ito, sumulat ngayon si Ginang Vice President Sara Duterte sa mga kabulastugan na ginawa mo, Mr. Marbel. Ito, pakinggan natin ang sulat ni Ginang Vice President Sara Duterte. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbel kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng bise na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO.
Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan, pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga aniyay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan. Unang punto ng bise, sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng bansa. Pinabulaanan din ng bise ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte. Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay, kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng News 5 na makuwang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera, pero ngiti lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang pangulo. Very clear yung letter. Now it's between kung tusin natin, sino bang nagsasabi ng totoo? Ito bang ating Vice President o itong Marbil? Kasi iniisa-isa ni ginang Vice President Sara yung mga grounds na napilitan na siyang sumulat kay Marbil and share it to the public. Because unang-una, ito pa lang, very important itong dinadaldal daw ni Marbil na sinasabi daw na wala namang threat kay Sara Duterte. Hindi ba stupid yan? Bakit may threat o wala? The fact remains that she is the Vice President and at any time, threats cannot be done through intelligence, through whatever. It can, tingnan mo siya kay Trump. Si Trump na napingutan eh. Sino tingnan mo yung kay Trump? Sino ba mag-expect ng bata na tumira kay Trump? Is that expected? Was that planned? No, mayroon lang, alam mo, ngayon mga kababayan, dahil sa nilalait ng taong bayan, ng mga minions ni Marcos, mga minions ni Marcos na mga iba, mayroon diyang isa, napaka madalas na maglait kay VP Sara, itong taga Manila na congressman na Chekwa. Yan, madalas na magko-comment. Sobra yatang nagsisip-sip yan. Hindi naman karapat-dapat yan ito po ang mga nangyayari na hindi mo ini-expect. Yung kay Trump, walang expectation. Hindi mo makukuha na walang threat. It can just erupt or occur at any given time, paring Ado. Ako dito, ito sana pwedeng angalang reklamo lang ng Vice Presidente, pero hindi po, mga kabansa. Tandaan ninyo, ito si Marbil nagpadala ng 2 batalyon sa Mindanao, sa Davao, sa Sarangani.
para mag-serve lamang ng arrest order kay Pastor Kibuloy. Ha? At pangalawa, ha? Pangalawa, ha? Ay yung pag-pull out ng, Davao is one of the most peaceful places in the country. And yet, this police chief, ha? Brought it upon himself to replace the status quo in Davao insofar as the police presence is concerned. At ito na ho ang pangatlo. Bukod pa doon sa 83,000 na mga pulis at tinalaga nila para sa SONA nitong si Presidente. So, talaga hong merong mali siya ito. This is not an isolated case, mga kabansa. There is a pattern of seeming harassment against the Davaoenos, against the Dutertes here, against any possible detractor. And throughout the Marcos administration, sa mga malayang mamamahayag, ayan, anong ginagawa ninyo sa mga malayang mamamahayag, sa mga media organization, binubusalan nyo. There is a pattern of repression here. Kaya, hindi ito biro. That's why, I was talking to a retired general secretary, and I told him, bakit nyo ba binibigay sa pulis yan? Yan trabaho ng military because according to the Constitution, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. The Vice President is the second most important personality in the state. And so, kayo, mga Armed Forces of the Philippines, are you tolerating this pattern of harassment? This pattern of repression? Tapos, going on right now? mayroon pang mga kengkoy na mga senador na hindi naman dapat ito mananalo kung hindi inakay ni Duterte. Kung ano-ano pang mga kakengkoyan, kakatatawa ng mga imbis na banatan niya si Marbel, mag-privilege speech siya, itong si De La Rosa, to question the act of Marbel, sasabihin pa na maghanap na lang daw si Inday Sara ng mga retired. Retired, pati retired NPA. PNP. Ano? Tapos sino magsusweldo niyan? Mr. Bato de la Rosa. Do you really think, hindi ba stupid yung pinagsasabi mo? Do you really think these people will volunteer kung walang sweldo? Sino magpapasweldo? Yung income mo dyan sa Senado, ipapasweldo mo dito? Or mayroon bang allocation ang Office of the Vice President? This is a very sensitive issue. Hanggang ngayon, nagbibiro ka pa rin sa mga pinagsasabi mo, paring Bato. Huwag ka naman ganyan. Dati, sip-sip ka ng sip-sip kay Inday. Ngayon, binibiro-biro mo yung kalagayan ng ating Vice President na ang buhay ay nanganganib. Can you imagine asking an appeal to ex-soldiers, ex-PNP na mag-volunteer? Imbis na mag-privilege speech ka at tirahin mo si Marbel for what he did. Mayroon pang isang kengkoy yung Robin Padilla pinapakampanya pa ako ng todo niya ni PRRD during the election para tulungan. Anong sinasabi? He also echoed the statement of Bato de la Rosa na mag-volunteer daw. My God, why are you so stupid to that is a professional task to suggest that? Imbes na you use the power of the Senate, being a senator, to conduct an investigation while Marbel was doing this, magsasuggest kayo ng mga katarantaduhang pag-iisip. My goodness. Anong nangyayari sa inyo? Sino magpasweldo niyan? And do you really think people will volunteer for such an endeavor? Pastilan by
Pastilan by Mr. Bato. So, yan po. Oo. Paano itong kaibigan mo? Ngayon, alam mo, akala ko, after I have given my, after giving my compassion, I've given my consideration. After my lawyer approached by his lawyer, I went out of my way to provide forgiveness kasi makukulong na siya bilang isang being charged in court. Akala ko pag nag-shake hands kami, nag-apologize siya and so on and so forth, mananahimik. Pero ngayon kung ano-ano na namang desperation move, he is running for mayor of Caloocan or is running for senator, which it is really impossible na manalo. Kung ano-ano na namang pinagdadaldal. Ito, pakinggan natin, nakikialam siya sa ICC. Kung nagsabi na ang Pangulo na the government will not provide any assistance to ICC, siya nagpipresenta kay Marcos at magiging kakampi na daw ang yelo sa sa partido ni Marcos. Ito, pakinggan natin to si Mr. Trillanes. Based dun sa document from the ICC Office of the Prosecutor, classify na as suspects yung 5 former and active PNP officials led by now Senator Bato de la Rosa, General Oscar Albayalde, General Karamat, NAPOLCOM Commissioner Leonardo, and the former retired General Mata. So, from persons of interest sila, ngayon, primary suspects sila or principals by indispensable cooperation. Ngayon, whether kasama sila sa first batch ng warrant o hindi natin malalaman kasi at this point, it's just a waiting game for us. You're basing all of this, Senator, on a document, on an actual document from the ICC? Is that correct? Yes. Yan yung pinost ko dun sa Twitter. At yung redacted siya kasi may mga sensitive information pa ron na hindi ako authorized to release. Ano ba ito? Na-appoint ba na ito? Na-appoint ba na private prosecutor ng ICC or bakit pumasa na ba sa bar exam ito? Kasi suddenly this guy is now lawyering or espousing and revealing under whose authority is he doing these revelations? If there is any communication that should be made by the ICC, it should be the Department of Justice or perhaps the Solicitor General. Para but why communicate with someone who's not even authorized, who's only doing kibitzing, nagkikibits lang ito. Ito ang sinasabi ni General Albayalde as a response to this person na kung ano-ano na namang pinagdadaldal. With due respect, I have nothing personal with this guy, but para ilatag naman natin ang tama sa publiko. Ito si General Albayalde, may sinasabi siya tungkol dyan sa interview ni Mr. Trililing. Unang-una, ang gusto nating malaman kung yung anong otoridad meron si
former Senator Trillanes para maglabas ng isang classified document, no? At bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or bakit pinayagan ng ICC ito para ilabas ang isang kung totoo yung isang classified document na yon. Is Trillanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno? Hindi po natin alam, no? Or ginagamit niya ang ICC as a political tool for his political personal interest, no? Yun po ang malaking tanong dito. And with regards naman kung talaga pong ganyan ang kahihinatnan ng ating serbisyo sa publiko for more than 37 years, then handa po tayong harapin, no? Talagang ganyan siguro ang pagseserbisyo sa public, no? Despite na nagserbisyo tayo for more than 37 years hanggang ako'y mag-chief PNP. Handa po nating harapin ng hamon na yan. So, hindi po natin yan kung authentic yan o hindi, no? At isa pa po yan, ang matibay po nating sinasandalan yan at matibay nating pinaniniwalaan dyan ay yung pronouncement, ang salita ng ating Pangulong BBM na sinabi po niya na hindi talaga niya pababayaan maghimasok yung ICC sa ating bansa dahil meron po tayong perfectly functioning justice system, no, dito sa ating bansa, no? May isang malaking sampal po yan sa ating sovereignty at masampal din yan sa ating mga justices, no? Dahil meron po tayong batas dito at justice, perfectly functioning judiciary justice system dito sa ating bansa. But whatever happens, sir, you mentioned na nakahanda po kayo. Yes, of course, no? Kung talagang sabi ko nga, kung yan po ang kahihinatnan ng ating more than 37 years sa pagseserbisyo sa ating bayan, wala po tayong magagawa kung hindi harapin yan. That's just one of the many policemen who did, serve the government and who have sacrificed their lives in the war on drugs. Tapos, suddenly, yung isang tao na wala mang ginawa, kundi magdadaldal lang laban kay Duterte, kung ano-anong mga kabulastugan ng mga akusasyon, habang ang ating mga kapulisan ay dumidepensa sa bayan, hinihikayat na maubos yung mga drug lords at mga drug users. Suddenly they are now being used as a villain in this tragic change of government. Napaka-unfair naman yan, mga kababayan. Si Bato, si Abel Bayalde, si Karamat, at marami pang mga mga PNP officials who participated in turning the tide against the drug use, the drug cartel, and the drug pushing in this country. So, wag naman sana na mamaliitin lamang nitong may mga ambisyon na bumalik sa politika. Paring Ado, ano masasabi mo, Paring Ado? Well, that is totally out of line. No? Unang-una, hindi na nga tayo member ng ICC. Bakit ba ito si Trillanes ay nagsisisiksik pa dyan? And this is wala na itong issue na ito. No? Marami tayong hinahanap ngayon na mas malayo pa ang prioridad. Kung bakit ang atensyon nito mga politiko na ito ay napupunta rito sa mga kakwenta-kwenta. Sabi mo nga, Secretary, ang dami nagugutom, ang dami nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ang dami walang trabaho. Kulang din ang trabaho. Ang livelihood ay mahirap dahil wala ng puhunan din ng mga tao para maglako ng kung ano-ano. Ito pa inuuna nila. So makinig ho kayo sa pulso ng bayan. Huwag sa mga sarili ninyong ambisyon at huwag sa mga sarili ninyo na mga mga co-conspirators. Hindi pwede yan. Tapos, ang nagko-comment pa, yung dating bungal na ang hilig-hilig magkukomentar. Itong taong ito, ang hilig-hilig na
magkokomentar at magkiklaim na ano daw siya, political analyst or political chocho, expert. Kung expert ka pa, bakit napaka-bulok nung government ng amo mong si Abnoy? Ikaw yung political affairs. Mr. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan mo dahil Mahilig daw mag-ano yan eh. Maglamas. Maglamas. Lamas ang mahilig maglamas yan. Ang liligaw pa yan doon sa isang kaibigan kong society girl sa Cebu, busted siya Tsaka yung isang senador. Yung isang senador, girlfriend daw niya, pero hindi naman alam daw nung senador. Hindi naman alam. Dahil sabi ng senador, hindi ko naman type yan Tapos, naginagatungan niya si Trillanes. Yung isa naman, napakababaw, nagpapagatong. Ito yung best friend ni Davila Itong dating bungal na ito Para silang catch and jabber kids. Pareho yan. Okay, so yun lang po mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas Kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan Secretary. Magpaalam na tayo. Magandang hapon po muli.